Magandang araw mga kaibigan. Ito, rest back time. Malala nyo si Colonel Hector Grijaldo na pinakulong nila ng more than 6 months. Rumes back na. Nirest backan niya si Congressman Abante. Ito, post ni Joey De Vibre. Colonel Grijaldo sued. Sinampahan ng kaso. Sued Congressman Benny Abante for calling him a killer. Nako, matinding akusasyon yan. Sabi niya, killer ka? So ito, may video yung pagpunta ni Colonel Grijaldo sa Office of the Prosecutor. I believe sa Quezon City man siguro ito. Yan. Ang gandang tignan si Colonel Grijaldo na naka-uniforme. Back on his old self. Ano? Yan na yung complaint sheet. So yung katabi niya, parang yan siguro ang abogado niya. Okay. So, ang gaba dili magsaba. Kung anong itinanim mo, yun din ang aanihin mo. So, pinakamatagal na nakulong noong 19th Congress, ito si Colonel Grijaldo. May nabasa akong post o sino bang nagsabi nito Ay, si Senator ba to? Kuwan daw, nung nakakulong na si Colonel Grijaldo, no? Paulit-ulit daw siyang kinausap na para makalabas ka, bawiin mo yung sinabi mo noon. Tapos, ganito ang sabihin mo laban sa mga senador. Kailang, hindi siya nagpatinag. Pero mo yan, 6 months ka nakakulong, tapos walang sweldo, hinold ang sweldo, di maapektuhan ang pamilya mo. So, easy way out, sundin na lang ang kagustuhan ng mga kongresista, labas na. Kailang hindi po ginawa ni Colonel Grijaldo. Kaya ako, saludo ako sa police officer na ito. May paninindigan. Yung sabi ni Mr. Jason sa magkabarangay ata sila, kababayan. Simpleng tao lang daw ito, si Colonel Grijaldo. Hindi siya yung pulis dyan na, alam mo na, simple lifestyle lang. At talagang nakakabilib. Alam mo, ilang taon na lang mula ngayon, 2025, 26, 27, less than 3 years. Ano sa tingin nyo? Pag nagpresidente si VP Sara, ano ang kinabukasan ni Colonel Grijaldo? I hope magdilang anghel ako. Malaking pag-asa ito na maging PNP chief. Ano bang class niya sa PNPA? If I'm not mistaken, 98, 99 ba? So mag-general pa ito sa next administration na panahon ni VP Sara.
So, ano lang, panapanahon lang, weather ang tawag yan eh. Nagdusa siya last year. Oh. Kaya lang pinakita niya ang katapatan niya sa serbisyo. Hindi siya nagpatinag. Pinakita niya na he's a man of principle. Oh. So, nagtanim siya ng yung karakter niya. So, I'm sure may magandang kinabukasan na naghihintay kay Colonel Grijaldo dito sa Philippine National Police. It's just a matter of time. Okay, kumustahin naman natin ngayon. Kumusta na si General Torre? On leave siya ngayon at ang alam ko, babalik siya tapos yung leave niya September 29. So, back to duty, kailang 4-star general na bituing walang nining. Kasi wala siyang posisyon. Floating. So, yung prinamis sa kanya na government post na nung una sinasabi na anti-corruption body. O yun, nabuo naman ang Independent Commission on Infrastructure. Kompleto na. So, ibig sabihin, wala na siyang lugar doon. So, ano ba yung government post na sinasabi noon ni Secretary John D. Cremulya? So, may babalikan pa ba siya, no? So, kung wala na siyang government post na i-offer, palagay ko, hindi siya mag-early retirement. Hihintayin niya ang kanyang compulsory retirement March 2027. Ang tagal pa nun. Halos sobra isang taon. Adi, kawawa ang incumbent PNP chief, hanggang 3-star lang siya. Tapos, nag-isang 4-star General Torre na wala namang ginagawa. Anyway, hindi naman first time nangyari yan. Kahit nga si Senator Lacson nung siyang nag-PNP chief, matagal-tagal din bago niya nakuha yung 4-star general niya kasi hindi rin nag-retire kagad yung pinalitan niya. So, good luck po, Colonel Grijaldo, sa kasong isinampa nyo kay Congressman Benny Abante. Bakit ka tinawag na killer? So, defamation, I don't know, anong klaseng ka. Hindi nga magandang pagtawagin ka na isang killer. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel